Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:07. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Abay, naiskupan yata yung aking bubita, ha? Sino ba itong Sino ba itong politiko na nagregalo ng luxury car sa isang lady reporter? Wow! Saan ba ito? Taga-TV ba ito, ha? Abay, yung isang kasama nating TV reporter, alam ko ibinigyan na isang sikat na politiko sa Mindanao noon mga ha? Mga jewelries. Damdaming Bayan. Uy, talaga naman magandang umaga sa mga taga Women's Correction for Correctional Women's Correctional diyan sa may Mandaluyong City. Nako. Masaya na naman isang jail guard diyan, ha? Lady jail guard sa Women's Correctional. Ngayong nandiyan na si model Denise Cornejo, ha? Alam po niyo mahabigan ni pag ganitong magandang PDL. Ay, nako talaga, ha? Red carpet, ayan. At good morning kay jail guard Mateo ng Women's Correctional dyan sa Mandaluyong. Abay, nag face to face na ba sila ni Miss Denise Cornejo, ha? Bantayan mo ito, Bucor Chief Katapang. Abay, ito pala ay kilabot ng mga magandang PDL. Diyan sa Women's Correctional itong si Jail Guard Mateo, ha? Nabata-bata ni Chief Sevilla Castillones. Ang lupit, ha? Di ba yung naispecial na balita natin, sabi na ating bubit, yung isang model din doon na nakulong dahil sa illegal drugs. Abay, di ba dinadala doon sa kwan, di ba? Doon sa library. Ayan pagka naka-duty yan sa gabi, tinetake out. Ay, nako talaga. Anyway, magandang umaga rin kay Bong Navarro. Abay, congratulations. At itong si Cedric Lee. Abay, sumurende na pala ito sa NBI. Jojo Yap, ha? Deputy Director Jojo Yap, kailan ba ililipat ito sa Bucor itong sa Muntinlupa, Bilibid? Itong si Cedric Lee, ha? Kasi nauna na yata itong si Ras ba yun, yung negosyante, at Ferdinand Guerrero. Abay, alam po niyo mahabigan yung mga yayamanin na mga preso. Abay, pagka nadaan na pupunta sa City Jail o kaya sa Bucor, pinag-aagawan yan, ha? Dahil, abay, siyempre, kung yayamanin dyan, abay, di na kinabang sila dun sa mga, masasarap na pagkain dyan. Katulad ng isang Chinese PDL dyan sa Bikutan. Alang yan naman, ha? Abay, may umaarbor ka agad, umaampon na. At magaling naman magaling namang lumaro dahil sabi na ating bubit diyan sa City Jail. Abay, ang ginawa ng Chinese na PDL mahabigan kasi 'di ba meron silang rin diyan. Attorney John Samaniego, ha? Kung sa mga kliyente mo, Berry, ha? Abay, marunong din sumipsip sa mga jail warden.
ang ginagawa abay yung kubul ba, yung kwarto para sa conjugal visit, abay dati-dati electric fan ha. Nainitan daw pagka dumadating yung kanyang syota, yung kanyang misis. Ayun, pina-aircon. Kaya tuwan-tuwa ang mga PDL yan dahil air condition na ngayon yung kanilang kwarto para sa conjugal visit. Pero alam po niyo mga kaibigan, talagang yung mga PDL kapit sa patalim din ha. No choice sila kundi bumigay sa mga jail guards, jail warden. Yun na lang sikat na nakulong dyan sa city jail, mga kaibigan. Yung bang syota ng sikat na politiko? Abay, para hindi masyadong mahirapan sa oblo, mga kaibigan. Kala natin, napapanood natin sa pelikula yan, nangyayari talaga yan. Abay, kapit sa patalim, yung sinasabi ko, ha? Na dati ay syota ng sikat na politiko, ha? Nagpasyota dun sa jail warden, ha? Kapalit naman yan, sarili niyang kubol. Sa halip na magsiksikan sila doon, parang reyna siya doon. Magandang umaga, Mr. President, na imbang bigat mo, Apo. Kumusta, Apo, na pudot, ha? Maganda itong panukala ni Senate President Mig Zubiri, mga kuya, ha? Abay, sana po ay maaksyon ito ng Pangulong Marcos. Makipag-unaan sila sa tripartite wage board, Secretary Benny Laguesma, ha? Pero marami ang humihiling na dapat yun na lang panukala ni Senator Mig Zubiri ang gawin. Ang panukala po ng Senate President Mig Zubiri ay i-certify na urgent ng ating Pangulong Marcos ang kahilingang 100 pisong wage increase ba para mabilis po ang pag-aproba, mga kaibigan. Abay, mag-unan sila ni Labor Secretary Benny Laguesma, ha? Although na may pangako rin si Secretary Benny Laguesma matapos ang marching order ng Pangulong Marcos noong Labor Day. Abay, yan, mag-uunahan sila. Abay, okay yan. O sige, mag-unahan kayo. Basta ito ay para sa benepisyo ng nakararami, lalong-lalo na po ang mga manggagawa. Di ba? Maganda yan, buong labog, ha? Yan ang kailangan natin, mga kaibigan. Don't let me drift away, my dear. Don't rock the boat. Abay, ang dami nating dapat easy-easy lang tayo dahil Friday ngayon, mga kuya, mga ateng. Pero ngayong araw ng Biyernes, mainit po ang mga issue, ha? Ayan. Abay, yung palang, sino ba ang chairman ng dangerous drugs sa Senado, ha? Bakit inimbitan nitong si Morales, ha? Yung sinibak na PIDEA agent, ala na pala, bakit isinabit pa dyan sa hearing sa Senado, ha? Abay, samantalang, ano pa, ha? Anong tawag nito, ha? Ito pala yung mukhang ang sabi sabi ng ilang congressman sa sino nga ba yung ilang kongresista, abay may nakita silang abay tuloy pa rin ba ang ang mga destabilization dahil ang sinasabi po, mga kaibigan, ni mukhang may kaugnayan ito dun sa destabilization. Yung bang inaakusan ang Pangulong Marcos, ha? Na siya daw po ay gumagamit ng droga, ha? At pagkatapos itong si PIDEA Chief Lasso, ala naman kaming ganyang report, pero itong wala na sa PIDEA, abay yan po ang kumakanta-kanta dyan. Ang sabi po ng mga kongresista, abay ang sabi ni si Deputy Majority Leader Congressman Faustino D, ha?
at Assistant Majority Leader Congresswoman Amparo Maria Zamora. Ayan, abay kaduda-duda ang kredibilidad nitong PIDEA agent na si Jonathan Morales na nagpapagamit para sa destabilization. Ayan, pati itong si Congressman Jude Asidre, abay ang sinasabi na ang itong testimonya nitong si Morales na nagdadawit sa Pangulong Marcos sa illegal drugs ay bahagi ng mas malaking plano para siraan at pabagsakin ang Marcos administration. Aba, bakit may ganyan-ganyan pa? Ito ba ay kaakibat o may kaugnayan dun sa sinasabi naman ni Senator Antonio Trillanes? Ba itong si dating Senador Antonio Trillanes ay tinatakot naman ang dating Pangulong Digong at Vice President Inday Sara Duterte Carpio, na baka daw second quarter po mahabigan ay maglalabas ang International Criminal Court ng arrest warrant sa mag-ama dahil nga sa issue ng extrajudicial killings noong panahon ng Duterte administration. Gulo-gulo naman yan. Dapat nga pag-usapan natin, Secretary Ted Herbosa, yung heat stroke. Grabe mga kaibigan, O nga pala mga misis, paalala sa mga misis, huwag ang magtitipid sa kuryente mga misis. Alam po ba ninyo dahil may namatay na sanggol, 6 months mga kaibigan. 6 months yung sanggol dahil mukhang nagtipid si nanay o si mami, Abay, nagtitipid sa kuryente, parang Joe Saldariaga. Hindi binuksan yung aircon, Ayan. Mukhang nag-electric fan lang. Ayan, malungkot po mga kaibigan. May mga kwentong ganyan, di baling mataas ang electric bill natin. Basta tayo po ay safe. Ayan. Kita yun, pati mga estudyante, 7,000 na schools na ang nagsuspend ng kanilang classes. Online learning na lang. Kaya ingat-ingat po. Nga pala, pati mga jeepney drivers, may mga namatay dyan sa Pangasinan. Riders, kaya ingat-ingat po tayo, Huwag magtipid sa kuryente mga misis. Ayan, baka sabihin ni dayo nyo, ni Nene, Mami, mainit, aircon, Sabi naman ni Mami, ni Nanay, anong aircon? Aircon, ang taas ng singil sa kuryente. Ayan, huwag muna yan, saka na yan. Samantala, anong report ni Edniel Parosa, urgent ba yan? Flash report ba yan? Ano ba report niya? Ayan. Paglakas ng Philippine Defense. Susi daw sa pagpapatigil ng harassment ng China. Ayan. Aris number 52, Edniel Parosa. Please come in. Edniel. Lakay nanindigan ng upong dagat na matatapos lamang ang pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Oras na tuluyang lumakas ang posturang pandepensa ng Pilipinas sa National Security Cluster Forum ng Presidential Communications Office dito sa San Narciso, Zambales. Sinabi ni Philippine Navy Chief Public Information Officer Commander John Percy Arcos na Armed Forces Modernization ang pinakasusi sa pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Pumapila naman si Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, na tignan ng AFP Modernization Program bilang investment at hindi lamang isang expense o gastos. Kaka-aproba pa lamang na Re-Horizon 3 ng naturang programa. 1.89 trillion pesos na ang nakalaang pondong malaking tipak ay para palakasin ang cyber defense capabilities ng AFP. Paliwanag ng tagapagsalita ng Sibatahang Lakas na si Colonel Francel Padilla, isa ring cybersecurity expert, nagbabago ng mga hamong dapat pantayan ng bayan. Patunay ang threat assessment ng National Intelligence Coordinating Agency na posible umanong putaktihin ang cyber attack ng 2025 elections. Bukod dito, tututok din ang pinakahuling round ng modernisasyon sa pagpapaigting ng air interdiction, surface and subsurface of missile defense capability ng AFP. Pakinggan natin si Commander Arcos. Kailan matatapos lahat ng ito? It's when the AFP has achieved credible defense posture. Yan ang tinig ni Commander Arcos. Nagpapatuloy naman lakay itong National Security Cluster Forum dito sa Philippine Merchant Marine Academy sa San Narciso, Zambales.
Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat Edniel Parosa at hindi lang po tayo magko-concentrate sa West Philippine Sea. Alam po niyo mahabigan ni sabi na ating bubit sa Campo Aguinaldo. Dapat ito rin ang tutukan natin Secretary Anyo ang NICA Chief Defense Secretary Gibo. Yung mga alam po niyo mahabigan may mga pogo na pala na andi dito sa paligid ng mga vital installations ba ng gobyerno Diyan sa malapit sa Campo Aguinaldo, yan, malapit sa Villamor Air Base, saan pa ba Basta yung mga vital installation po ng gobyerno mahabigan may mga diyan, may mga pogo operations. Ano ba ang ginagawa ng mga pogo? Minsan front lang yung iba mahabigan Pero sabi ng ating bubit sa intelligence community mahabigan iba. Alam niya naman ng hacking Alam niya naman ng hacking tsaka cybercrime magagaling yung mga taga-pogo dyan. Damdamin Bayan. Samantala na sa ating linya si Assistant Secretary Albert Domingo. Nako, ito nga pala mga misis dahil po sa dumadami ng mga bilang ng mga tinatamaan ng heat stroke, marami po ang ngayon, may mga namamatay. Ayan. Ewan ko lang Asek Albert Domingo kung nakarating sa inyo yung eto sa East Avenue Medical Center pa lang. Sabi na ating bubit na doktor dyan 13 so far yung naitalang dinala dyan na heat stroke po at hindi nakaligtas, nakakalungkot. Diyan kaya sa East Avenue, diyan kaya sa St. Luke's Medical Center, Dr. Racho, ayan, kumusta dyan Marami tayong mga pasyenteng tinatamaan ng heat stroke at dito sa PGH kaya mahabigan Babalikan nga natin yan. Sandali lamang Asek Albert Domingo sir basit lang po. Agkapi-kapikot masapul nga syempre lalo na ngayong maraming nag-birthday weekend kailangan mag-unwind naman tayo kailangan natin dito ng Emperador Double Light para doble swabe, doble sarap. Yan ang kailangan ngayong weekend. Ayan, sama-sama ang barkada, may birthday dyan, may mga outing, ayan, magaan na inuman. Easy lang yan with Emperador Double Light dahil doble swabe, doble sarap. Every moment ang gaan with Emperador Double Light. Emperador Double Light, doble swabe, doble sarap. Damdamin Bayan. Sandali lang po Asek Albert Domingo agure ka pa basit apo kat aduti ko basit komersyal Oras sa Chief Justice Alexander Jes Mundo. Alas 8:25. Sister L, good morning Sister L. Anong oras na? Good morning, Lakay. It's 8:31. Ang ganda naman ang attire mo. Parang cool na cool ka ngayon. Ay, summer to, Lakay. Summer look. Parang gusto ko mag-beach ulit. Hindi, charot lang. Parang duster lang yan Hindi to duster. Hindi ba duster? Sandali, teka muna. Andyan na si Asek Kanina pa tatay pa lang agur-uray ni Apo Assistant Secretary Albert Domingo ng Department of Health. Alamin nga natin kasi meron silang babala sa ating mahabayan na Sister Ella. Lakay. Dahil sa dumadami ng bilang ng mga nahihit stroke. Ay, oo. Mhm. At alam mo ba yung mga kahapon Lakay report sa atin ni Freddy Fajardo, mga jeepney driver naman Yes. dyan sa Pangasinan, yung namatay dahil daw sa heat illnesses, mga related na related sa heat illnesses daw. Asek Albert Domingo sir, good morning. Naimbag ang bigat mo Apo Assistant Secretary. Naimbag na bigat, Manong Lacaydeo at Sister L. Basitlaan lang po ang aking Ilocano. Hanggang doon na po, naubos na. Good morning. Good morning po. Ag-practice ka nga ron. Ayan. Turuan mo Lakay si Ase. Anyway, Manong. anyway, Apo Asek Albert Domingo sir, ayan kumusta po? Una nga, bago nga itong mga paalala po yung sa mainit na panahon, may datos bang sa Department of Health kung ilan na po ang masakit mga aminin yung mga namamatay dahil po sa heat stroke?
Yes, Lakay Deo, no, meron tayong 77 na, no. Wow. So 77 Diyos ko, dami. na kaso. Hindi naman po lahat heat stroke. Yan po yung heat-related illness. Okay. Pero ang nakalulungkot po ay dun sa 77 na yon, 7 yung pong napawian ng buhay. Yun pong ating 7 deaths, actually baka kayo po ang unang makaka-pick up ng information kasi kagabi lang bumalik yung verification. Opo. I'm looking at the causes of death now. Yung 7 yung namatay po, no. 3 were due to stroke, not the heat stroke but the stroke or formerly the cerebrovascular accident. Yung isa is due to heart attack, myocardial infarction. Tapos yung isa is through an intracranial bleed, may pumutok na ugat sa ating utak. And then yung isa po is cardiac arrhythmia. At yung isa ay dead on arrival. At yun po yung huling bine-verify. Bakit ko po inisa-isa? Meron kasi tayong konsepto ng heat-influenced illness. Bagamat hindi ito yung heat stroke mismo na pagkainit ng katawan at katayuan ang dahilan. Ito pong mga sakit na ito ay kumbaga natutulak dahil sa lakas ng init. So kaya tawag ng nila heat-influenced. Yes. Ayan, katulad nga, ayan, naku, isang driver namin dito, Apo Secretary Domingo, ha? Ano nga pa ba? Nagkaroon ng blood clot sa brain, dahil nga po sa init ng panahon. Siguro may karamdaman na siya, at dahil sa na-expose sa init ng panahon, ayan, nagkaroon po siya ng karamdaman. Ganon. Parang ganon na nga po ang nangyari sa mga 7 na sa uwian ng buhay. Diyan sa, sabi na aking bubit na doktor dyan sa East Avenue Medical Center, 13 na yung, hindi natin alam kung, pero heat stroke yung kanilang sinasabi dahil kung siyempre kung may sakit ka sa puso at na-expose ka sa araw, sa init, ayan, parang itinuturi na kasing heat stroke yun, Asek Domingo, sir. Yeah, that's a good point, Lakay Deo, kasi pag sinabi natin yung terminong ginamit yung itinuturing. Sa medisina ho kasi, pag dumating ang pasyente sa emergency room, meron kaming tinatawag na working impression. Ano ang turing namin pag nakita namin kayo? Mas mabuti na malaman namin na yung para bang pinakamalalang mangyari para maiwasan natin. Pero later on, after namin kayo gamutin, nagkakaroon tayo ng final diagnosis. Kaya pag kami po nakakarinig ng report na ganyan, hindi namin dispute kasi sariwang report yan Pumasok yung report, may bagong pasyente. So until yung pong nire-report naman namin mula sa kagawaran ng kalusugan, yun na yung final diagnosis. So meron tayong delay, na yung data na sinabi ko is up to April 29 pa lang. Pero kung yan pong mga nasa East Avenue, baka hindi pa nakarating sa amin yung final. But we are not disputing na talagang maraming mga kaso ngayon ng sakit ay dahil sa init. Kasi mayroon po kaming mga reported dito po sa 77 na ito I don't know po kung napasama na yung nai-report din po ng aming reporter ito sa Bicol na yung sa Pili Lakay LGU employees ito na heat related illnesses din yung nangyari sa kanila. 3 namatay at yung sa Pangasinan naman kahapon Lakay 3 jeepney drivers sila na namatay din dahil daw sa matinding init po ng panahon. Baka hindi pa po pumapasok yun or baka yung sign out sa kanila. Pag sinabing sign out kung ano yung cause of death is not heat-related or heat stroke. Kasi minsan po, pag nakita nga natin na meron na silang ibang sakit tapos na tulak lang ng init, yun po yung nagiging cause of death nila. But as I mentioned, we are not denying talaga na marami pong nai-influensya ang sakit ngayon dahil sa init. So dahil tuloy-tuloy pa mainit na panahon, Asek Alberta Domingo, sir, ano po ang payo, advice ng Department of Health sa ating pong mga kababayan? Yes, so andyan pa rin yung ating advice na kahit paulit-ulit, very pertinent pa rin na kasi napansin namin sa 77 na yon na kaso ng heat-related illness, 39 yung nabilang na sama-sama nag-street dance sa isang event na sa Iloilo. Opo, nag-collapse. Diba? So kaya kami ang sinasabi namin lagi is paalala po sa lahat ng mga gustong gumawa na aktibidades sa panahong ito, umiwas muna tayo dun sa oras na 10 a.m. up to 4 p.m. And also by the way, sinabi naming 10 to 4, yan yung karaniwang oras, pero maaaring sa ibang lugar kahit before 10 ay mataas na yung araw, ay mainit na. So, pakiramdaman natin, wag na natin piliin, and often we remind na lahat po ng edad, lahat ng estado ng pangangatawan, kasi baka mamaya isipin, atleta naman ako, kaya ayan, ko. Tama. Wala tayong laban sa araw, Kailangan talaga ating sundin na from 10 to 4,
Huwag muna tayong bumilad, doon muna tayo sa malilim, maganda ano. And then for those na kailangan naman magtrabaho dahil mga traffic enforcer, mga construction Ayan, worker, hindi mo tama. talaga maiiwasan. Opo. Alam po nila na meron silang dapat mga break every hour, may 10 minutes na pahinga, at laging may clean water. And then, additional tip na sabi nga ni Secretary Herbosa, nag-uusap kami kahapon about the situation, sabi niya, Asek Albert, yung paggamit ng sombrero, yun ay ipaalala natin. Kasi Ayan. nakita namin sa coverage ng reporters, maraming kababayan ang gumagamit dyaryo or parang tinatakpan yung ulo. Kung tayo po ay isang magandang tip yan sa mga namimigay ng kung ano man ang namimigay. Mamigay mo kayo ng sombrero. Ayan. Kasi yan ay makakatulong po. Sombrero na yung tinatawag sa English, ang hirap i-translate white brimmed. Yun bang gilid niya ay malapad para naliliman yung ating leeg. So, yun. And yung payong, gumamit tayo ng payong. Kasi iba lalo pagka mga macho men parang nahiya magpayong mga kalalakan to papayong. Ayaw magpayong Ayan. Wala akong magsombrero tayo. Yung sabi nga ni Secretary, parang kung ayaw magpayong, yung mga kalalakihan, yung mga pamacho, macho naman yung sombrero. Kaysa naman yung mahimatay kayo, Tama. hindi ko nakakamacho yung nahihimatay sa init ng araw. Kaya nga payo nga ni isang kaibigan nating General Chris Laksa sa mga golfers, sabi niya, abay huwag kayong magtipid, gumamit kayo ng umbrella girls para may tagapayo kayo habang naggo-golf. Yes, actually yung mga sports, tama po yan, no? Ang mga golfers, talagang meron tinatawag na golf umbrella. Kasi bakit golf umbrella? Malapad talaga siya dahil pwede magkasa 2 o 3 tao sa ilalim. Kasi yun yung disenyo nila. Para sa ating mga karaniwang mamamayan na nasa kalye naman, di naman kailangan sobrang laki ng payong. Baka hindi kayo magkasa sa MRT or sa LRT. Pag dala po yung payong, matama lang, pero yun nalililiman kayo. Yung dala pang halo-halo. Di ba may ganon? Yung sa street vendor. Kaya nga payong sa mga golfers, malalapad yan, Yung sobrang malalaki yan laki. Yes. At saka isa pa siguro, Asek, huwag magtitipid sa kuryente. Abay may reported dito na na baby, 6 months. Yung 6 months na. Dahil nagtipid yata si mami sa aircon o kaya na ang sabi na heat stroke din. Mga ganun po ba? Ayan. Buti na paalala nyo, Lakay, at saka Sister L, kasi may napikat kaming report na gusto namin i-amplify, may mga barangay na akusang loob nagbibigay serbisyo sa kanilang mga lolo't lola, mga senior citizens, at pati na yung mga batang musmos, nagpapa-aircon si Kapitan, may aircon si Kap. Kasi yan Okay yan kung tayo ay nagtitipid sa kuryente or syempre alam natin sa mga urban poor areas, wala naman pong aircon, may mga barangay hall na alam natin na air condition. So, wala naman po Kap, at I'm sure maaalala kayo ng inyong mga botante at okay lang po yun. Kung kayo ay nagsilbi sa kanila, pina-aircon nyo sila, walang problema ka. Baka kayo pa ay nakaiwas na magkaroon ng heat stroke sa inyong barangay. At saka sabi na aking bubita, Asek Alberta Domingo, ayan, ang pamilya Henry C, ayan, Go Kongwe at saka Ayala, invited ating mga kababayan sa SM, Robinsons at Ayala Malls. Yeah, actually, Lakay, saka Sister Ella, magandang punto po yan, nakita natin nung pandemya, nakakatuwa kayo, ngayon meron na akong bagong mensahe sasabihin na ang private sector ay isang malaking partner. Hindi naman sila nagre-require, at definitely hindi nag-i-endorse ng DOH na kayo po'y bumili. Pero maraming salamat sa ating mga mall, sa ating mga malalaking establishment na literal na binubuksan ng kanilang mga pintuan at ang aircon nila ay libre na inahandog sa ating mga kababayan. Malaking tulong po yan. Pero dahil sa init ng panahon, tsaka sa dami rin ng mga tao sa mga malls, Asek, minsan humihina din daw yung aircon sa mga malls. Tama nga po, napansin ko rin yan. Napansin mo rin. Kapag ka medyo overcrowded. Ayan, so, sa tubig, Asek, ilang glasses of water ang dapat? Kailangan, opo. Okay. Very good question po, So, typically, ang advice natin is 7 to 8 glasses. Sa panahon ganito na sobrang init, pwedeng dagdagan yun, kahit mga 8 to 10 glasses. Ang tanong siguro is, baka na mamaya yung kupita, yung glass, napakaliit, na ba na glass? Hindi po ganun. Dapat 200 ml per glass. So, kung tumatotal sa isang araw, mga 1.5 litro ng tubig na malinis,
Ngayon po, dun sa mga ating kababayan na nagda-dialysis, always Ay, naku. ask your doctor first kung pwede ba kayong uminom ng maraming tubig. Kasi ang mga dialysis hindi pwedeng basta-basta uminom ng maraming tubig yan. Ganun pala meron yun. palang ganun. Oo. Yes. At saka last na lang, Asek, if symptoms persist, ayan. Consult your doctor. Paano pagka nakaramdam na tayo ng mga ganyang pagkahilo? Ayan, ano ba yung symptoms ng heat stroke, Asek, at ano ang dapat gawin pagka ito'y naramdaman natin? Yes po, ang heat-related illness ay nagsisimula sa mga cramps, no, sa pamumulikat sa tiyan at sa ating mga legs, no. Tapos susunod dyan is yung heat exhaustion, yung kapaguluhan. Kapag tayo ay sobrang niinitan na o natutuyuan, napapagod na tayo, parang iba yung pagkapagod natin. And then finally, kapag yung pinakamalala na sa heat stroke, nawawalan ng malay or nagkakaroon ng pagkalito, nag-iiba yung pag-iisip kasi natutuyuan na po yung ating utak na kukulangan ng dugo. Kaya kailangan ng if symptoms persist, actually, wag muna nating bigyan ng first aid. Ang first thing to do sa ating rescue is to call for help. And then, once nakatawag na tayo ng tulong sa klolo, saka natin bibigyan ng first aid. Kasi baka mamaya nag-first aid tayo, wala palang parating na ambulansya o parating na rescuer, hindi natin makayanan. Ayun. Asek Albert Domingo, maraming salamat po sa mga paalala at advice, rekomendasyon na dapat gawin pagka nakaramdam po tayo ng mga ganitong sintomas na maaari po mauwi sa heat stroke. Thank you and good morning, TGIF Secretary Asek. Maraming Thank you, salamat po, Asek. Diyos Lagina, Manong. Diyos Lagina, Apo Assistant Secretary Albert Domingo, ang spokesperson ng Department of Health. Daming bayan. Ayan, ganun pala sa dialysis, hindi ka pala pwedeng basta inom ng marami. May kakilala ko, Lakay. Hindi nga. Parang kontrolado yung tubig na iniinom. hindi pwedeng, gusto ko lang uminom ng marami, inom ako. Kasi mainit ang panahon ha. Ayan, pero kahit na mainit ang panahon, kahit nagbabaga ang panahon, ano ba ang sabi ng Pag-asa Lotto King ha? Ilan ba Malu? ang mararamdaman nating heat index ngayong araw? At saka ano ang pinakamainit na heat index sa kahapon ha? Abay, nakikita ko social media yung isang mama ba yun, Ale ha? Abay nagprito yata ng isda doon sa sa gitna ng Alam mo, araw. Lakay, maraming gumagawa niyan ngayon ganun ba Pero yan? di ba naitanong natin yan sa Pag-asa? Parang sabi nila, para makapagprito ka ng isda, kailangan umabot ng 100 degrees Ganun Celsius ba yan? yun. Baka ininit na Lakay yung kawali. Tapos nilagay lang kayo ng video. Oo, kayo talaga. Baka Lakay for entertainment purposes lang yan. Alam mo na mahabayan natin ha. Ayan, pero kahit mainit ang panahon, ang ninong ng bayan, tuloy pa rin po ang pamimigay ng aginaldo ha. Yes! Ayan, Lakay. At ang ating ninong ng bayan ay nandyan ngayon sa may harapan ng Tondo Medical Center sa Tondo, Maynila para sa ating Malacash stickering promo. Kaya naman sa mga nakikinig po sa atin, mga taxi driver, grab driver, kung ano man po yung dinadala nyong sasakyan Maski ngayon. bus. Oo. Punta na po kayo dyan para po sa ating stickering manalo ng cash. Mayroon pang grocery and of course, hindi mawawala ang vitamin E at RC. Sandali lang het, alamin nga natin kung may nakita bang ulan ang Pag-asa ha. Ay, good morning sa mga taga Davao City. Ay, good morning Rona Babet Naidas. Manang Teacher Bing Adalin, Ami Bacho ha. Abay, umuulan pa ba ng basa dyan? Dito sa Metro Manila, di na yata nasundan yung ulan sa Quezon City nung isang araw. Nung Lakay, nung nakaraan nga, dumumi lang. Nagmukhang dugyot na Ganun ba? Parang pinatikim lang konti. Parang bumagsak yung yung pollution sa itaas. Nasa ating liya si Pag-asa forecaster Chanel Dominguez. Miss Chanel, good morning. Good morning po. Maganda umaga din po sa inyo at maganda umaga din po sa ating mga tagapakinig. Weather update po muna tayo. Please. So ngayon, wala pa rin naman tayong binabantayang anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At easterlies or yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko ang patuloy na umiiral dito sa buong bansa natin. Kaya asahan natin magpapatuloy po itong mainit at malinsangan na tanghali hanggang hapon at yung mga tsansa ng isolated rain showers at localized thunderstorm pagdating naman ng hapon at gabi. Asahan natin agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 26
37 degrees Celsius para sa ngayong araw. Asahan naman po natin yung heat index dito sa Metro Manila, yung init na nadarama ay between 40 to 41 degrees Celsius. Asahan po natin din ang pinakamataas po na possible na makapagtala ng heat index ngayong araw ay dito po sa Dagupan City, Apari, Cagayan with 47 degrees Celsius. Uy, ang taas nun. May sinasabing heat index kahapon na meron ba umabot ng 50 degrees Celsius ang heat index sa Chanel? Sir, sa pagtala po ng Pag-asa po, ang pinakamataas po kahapon is 48 degrees Celsius sa Dagupan City at sa Apari, Cagayan pa rin po. Parang napapansin ko, Miss Chanel, ang Pangasinan ay madalas nakararanas ng pinakamataas na heat index. Ano po ang explanation po dito? Anong dahilan? Ay, kasi po yung topography po nila, yung pwesto din po nila sa mapa po ng Pilipinas, yun din po isang dahilan kung bakit po sila nakakaranas din po ng mainit na panahon po. Di ba sa globe may sinasabing equator doon naman mga gano'n. Pagka malapit yata malapit sila sa dagat lang. Siyempre. Kasi may mga bangus doon, di ba? Ayan pero Chanel, ang tagal naman ng bagyo. Kailan daw darating dalawang bagyong inaasahan ng Pag-asa? Ay, ano lang po yun, kung isa or dalawa po sa climatologically po. Pero pag sa tingin po natin, sa ngayon po, sa next na 5 days, wala po tayong nakikita. Pero kung sa forecast po namin, sir, meron po tayong possible na mga pag-ulan dito, lalo na sa southern Mindanao. Dulot naman ng Intertropical Convergence Zone or ng ITCZ. Ayun. Chanel, isa na lang. Kasi kami nung bata pa, pagka nagpapalipad kami ng saranggola, pagka walang hangin, pumipito kami. Nga mga ganun ba? Nakatawag nga ba ng hangin yung Totoo pito? ba yun? Kasi parang umahangin din talaga eh. Turo din po sa akin yan nung Nandiyan sa Pag-asa, na-research mo ba yan? Totoo nga ba yan? Totoo ba yan, Miss Chanel? Hindi po. So it's all on our mind. Ganun ba yan? Kala ko pa naman nakatawag ng hangin yung Akala sipol. ko tuturing kasi dumarating talaga siya eh. Eto kaya, itong sipol nito. Ay, iba yan. That is a freedom of expression. Iba yan. Ibang sipol yan. Maireklamo pa tayo ng catcalling. Anyway, Miss Chanel, so ngayong Biyernes, ang ina-expect natin pinakamainit na heat index, 47. Yes po. 47 sa Dagupan pa rin. Apo. Okay, maraming salamat, Chanel. At teka muna, ang init-init ng panahon, bakit ka sinisipod? Ba't yung gano'n? Pagka tag-araw, baga sinisipod-sipod? Malamig po kasi sa office po. At least po malamig. Okay. Maraming salamat, Miss Chanel. Good morning. Magandang umaga sa mga taga-Pag-asa. Mabuhay kayo dyan. Tagal nga eh. Hinahanap namin ulan na yan. Oo nga. Parang namimiss ko na yung ulan. Parang ang tagal na lang. Ang tagal na walang ulan. Ay, naka talaga. Iba talaga ang epekto ng climate change. Kaya maging responsable po tayo sa ating kapaligiran. Hindi na global warming, Sister Ano Elle. na lakay? Global boiling daw ngayon. Dahil hindi lang sa worldwide na yan. Maraming mga... Tsaka yung ibang lugar lakay, katulad ng Dubai, di ba? Biglang binaha ang Dubai. Di ba? Na hindi naman usually nangyayari. Anyway, babalikan po natin ilang pang mga report si standby. Leta Narciso, ano ang latest kay Pangulong Marcos sa Malacanang? Meron pa palang mga destabilization, yung AI na ginayang boss ng Pangulong Marcos, Abay, part daw yan ng distab. Meron pa rin mga ganyan. Kala ko nawala na yan. Meron pa rin. Meron pa rin. Babalikan natin ilang pang mga report si standby Raymond Dadpaas. Gusto namin yung proposal ni Senate President Big Subiri. Standby manang Milky Rigunan. Standby Apo General Tomas Carbin Garan Paltik Lanchon. Ang haba. Ang haba ng pangalan. Partido Federal. Abay, ang kanilang partido ay pinaghahanda ron ng Pangulong Marcos para sa darating na 2025 elections.
Batiin natin lakay nakikinig sa atin Sino? ngayon ang Team Supremo Senator Lito Oy. Lapid, ang kanyang COS na Sir Ricky Ilieto, Benson Dalina aka Turco ng Batang Quiapo, si Ryan Reyes, Mike Belen, Bonel Espirito, Robert Mesa at Alain Lapid. Ngayon pala lakay ay pangungunahan ni Senator Lapid ang distribusyon ng tulong sa mga nasunugan sa palengke dyan sa May Porac, Pampanga ngayong alas 11 ng umaga. Nasunog Ayan. pala ito lakay noong April 22. Ala. Oo. Bago lang. Oo, kaya bibigyan ng tulong ni Supremo. Patatayaan ng Batang Quiapo ay ng Batang Quiapo. patatayaan ng bagong palengke, modern na market, ha? Ayuda pa lang yata lakay. ayuda Oh. muna. Hi Sir Florante Ayan, Rosales. good morning, Senator Lito Lapid, ha? Binabati ka ng mayor namin sa Pinili, si Mayor Romel Labasan, at buong sangguniang pambayan. Naalala ko sila, yung team nila lakay nung Ayan, nakita ko. oo. Ang cute-cute nila. Siyempre, ha? Kababayan ko yata ang mga yan. At happy birthday muna. Ayan kay Engineer Ronald Gaspar Badillo. Papayang ba ito ng Emperador, Kuyang Dado Milagrito, ha? At happy birthday din kay Beruel Sifulo, Jojo Atienza. Uy, Kuyang Jojo, alaba tayo dyan. At kay Mama Colonel Lolini Barbie Conti. Ng AFP Health Service Command. Binabati ni Colonel Joseph Dator ng ang Chief of Staff ng Presidential Security Command. Kay Kuya Joseph Mancinares, Kuya Rodel Ralios ng Siki Horlats number 418. At good morning kung Governor Shane Pua, ha? At Mayor Istag Pua. Happy birthday, Beruel Sipulo, Cecil Chen, Mista. At kay Kuyang Romel Tinyo ng Nueva Ecija. Magandang umaga po sa inyo lahat. Lakay, ulitin lang daw muna natin pala yung sa ating Mash Malacash stickering promo sa harap po ng Tondo Medical Center, Honorio Lopez Boulevard, dyan po sa may Tondo, Maynila. Magpadikit na po kayo ng sticker at manalo ng 1,000 piso. Wala pa yung Wala pang kumusugod yata lakay wala pa yung 1,000 ba yan o hindi pa? Iba yan, sticker muna. Sticker pala muna ito lakay. Okay. So punta na po kayo, paunahan po ha. Ang maunang pumunta, may 1,000. Ano na kayo niyan? Ano ba tawag doon lakay kapag ka sa driver? Basta driver, great lover. Hindi. Kaya mo yan. Pagka kumita ka na ng 1,000, ano ka na? Boundary na. Boundary na. Boundary na. Nasyong nga ako. Teka muna, binabati natin si Mr. Jose Napo ng Mercury Drug na nanonood sa atin, ha? Nakikinig, nagmamaneho, ha? Ingat-ingat po. Yes, binabati ni Joshua Napo ng BIR. At samantalan natin, nakikinig din sa ating mga justices, ha? Ayan, hello po. yung mga the gods of Padre Faura. Good morning, Justice Joe Lopez ng Supreme Court, Justice Ricky Rosales, Sam Gaerlan, at siyempre si Justice Japar Di Maampaw, at siyempre mga taga-Court of Appeals, former PJ Romy Barsa, Justice Danton Becer, Justice Dec Quiros, Max De Leon, Justice Bong Pascua, Justice Fred Ampuan, at Justice Leo Batan. Nag-roll call. Sino ang present? Ayan, kumusta mga batiin din natin, baka di natin binabati yung mga Lady Justices dyan. Sila Lady Justice Sempio D. At ganoon din ang Justice, sino nga ba yung Gerald din ba yung roommate ni Apo Lucas Bersamin? Apo Dado Peralta. Ayan, magandang umaga po sa mga taga Court of Appeals at Supreme Court. Someone told me long ago there's a calm before. Andiyan na ba si Let? Standby, Let. Standby. Okay. Akala ko. Mag-commercial ka na daw kasi lakay. Akala ko galit na si Let. Si Het pala ang galit. Okay, yan. Yan ang, alam po niyo mahabigyan, yan ang namin dito ha. Good problem. Tinatawag naming good problem, ha. Alam mo yung mga estasyon mahabigyan pagka walang commercial. Ibig sabihin po sorry po. Pag maraming advertisers. Kaya thank you sa nagtitiwala sa atin. Maraming salamat po sa aming mga sponsors.
At babalik po kami. Ayan, mamaya ha. Ang Philippine Airlines, masakit yata ang ulo ng apo ni Kapitan Lucio Tan. Si Lucio Tan III. Bumaba ang kita, ha? Ayun, kahit bumaba, at least hindi lugi. Ayan, buti pa ang miracle, mataas ang kita, 10 billion, ha? Oras, Sister L. It's 8:57. Sister L, where na yo? Dito na me. Ikaw talaga, Pinong. Oras, Sister L. It's 9:02. Aba, pati sabi sa ni Rona ba at Babet Naida sa Davao, ay lakay, wala nang ulan dito, ha? Yan, galit na galit ang araw, alas 7 pa lang. Naku. O nga, kanina may nakasabay ako sa nadaanan ako sa may Bendia. Yung isang babaeng papasok yata sa opisina, papuntang direksyon ng Makati. Kaharap na yung araw, ay talaga namang yung dalawang kamay niya nakatakip sa mukha. Sa init Sa po, tindi Mahadi. ng init lang. Ayan, sa tindi ng init, General Tom Lanchon. Someone told me long ago there's a calm. Ayan, good morning, very worshipful Kuyang Robin Go. Kumusta sa Cotabato City, ha? Ang sabi niya ay huwag daw nating hanapin ng ulan. Magsagawa ng cloud seeding. O nga, ano, ha? Oy, mga Kuyang General pa rin yun ng Philippine Air Force, ha? Abay, ala ba tayong cloud seeding dyan? Para makaranas naman tayo ng konting ulan. Sandali lamang at nasa ating linya, haba, ang Secretary General ng Partido ng Pangulong Bongbong Marcos, Partido Federal ng Pilipinas, PFP, ha? Abay, ito kayo si General Thompson Carbin Garanpaltic Lanchon, eh. Gusto ko hindi natagdagan mo na. Haba-haba bigla ng pangalan. Ayan, ipinatawag na kayo sa Malacanang at pinagandaan ang kanilang partido sa 2025. Apo General Tom Lanchon, sir, magandang umaga po sa inyo. Himbag nga altaw amin na po, Apo Deo, kay si Sister L. Mabuhay po kayo. Ayan, mabuhay po Good kayo. morning Ayan. po. Ba't parang minamalat ka yata? Mukhang nangangampanya ka na. Hindi po, nandito po kami sa Baguio City. Susumpa po dito yung Partido Federal ng Cordillera Administrative Region. Mahigit kumulang mga 1,000 po ito. Mga konsihal, mga ibang mayor. Nandito po ang aming National President, si Governor Tamayo. Kami po ay parusumpay namin yung mga bagong sasapi sa Partido ng Pilipinas. Aba, ang daming sumusumpa-sumpa ngayon sa ano? Partido Federal. Yun po naman po ang tagubilin natin, mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tingin natin at palakasin natin ang hanay at mag-uusap po yung mga iba-ibang mga partido rin para magkaroon po ng tinatawag nating alyansa sa susunod na halalan. Ilang ba ang members ng Partido Federal ngayon at ilan ba ang gusto maging membership ng partido? Yung pong May 1st po, dito po sa Diamond Hotel, ginanap po yung pagsumpa po ng mga gobernador at mga congressman. Umabot po ng 33 po yun, halos 20 governors sa tayo sa Mumparon. Dami. Sa kabuuan na mga 32 governors na po ang sumabi po sa hanay ng Partido Federal ng Pilipinas. Pero ang tanong namin, Apo General Tom Lanchon, ayan, ngayon naghahanda na kayo, may line-up na po ba kayo kung sino ang mga possible na senatorial candidates ng Partido Federal? Yun po, ipag-uusapan ho ng committee po yun, ng National Executive Committee. Ang chairman po yan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ayan, pero siyempre meron ng ilan. Magbanggit ka nga sir ng ilan? Siguro po, yung akin nakikita si Senator Tito Sen. Senator Tito Sen. Sure winner yan. Sa Itbulaga pa lang, panalo na yan. Opo. Ayan, si Senator Amy, of course, kapatid ng Pangulo. Ayan. Ganun po yun, opo. Ganun po yun, opo. Sino pa? Yun palang aking
nakausap. Si Tito Sen. Aba, ikaw palang taga-kausap. Ayan. Hindi po sila pampuyan. Pinangungunahan po ng si Congressman Sandro Marcos. Siya po chairman po ng screening committee po. Member lang po ako doon. Ikaw ang Secretary General pwede ba yun? Kasama lang po ako sa committee. Teka muna, napag-usapan niyo ba, General Tom Blanchon, sir, yung possible na alliance ng Partido Federal at ng Liberal Party? Kasi ang alam ko, Liberal Party medyo sumusuporta sa administrasyon ngayon. Si Kwanhuatang gusto makipagpulong po si Senator Kiko. Yung aking napagkaalaman. Opo. Pero wala pa hong definite na pag-uusap po nangyari. Pero open kayo sa alliance ng Partido Federal sa Liberal Party? Ayan po, mga alyansa po sa ating tagubilin ho ng ating Pangulo. At siguro mauna po dyan yung lakas. Lakas. Ayan. Pwede ba mag-alliance ang tatlong partido? Lakas, Partido Federal, saka Liberal Party? Ayun naman po ang tagubilin natin mga Pangulo, unity. Magsama-sama na para tungo sa bukas na pagtungo sa kaunlaran at kapayapaan. Kung yan, di isama na natin yung hugpong, digong. Kasama rin po dahil sa unity naman po yun. So, everyone is welcome naman na gusto pong sumali sa Partido Federal. Di wala na eleksyon. Friendly lang ilakay. Friendly election. Ayan, Opo. So, ano pa ang marching orders ng Pangulong Marcos sa inyong partido, General Tom Blanchon, sir? Bukod dito sa paghahanda. Nung kami nagpulong po sa turnover sa Camp Crame, tagubilin sa akin, yung pag-uusap po ng leader coalition o alyansa at yung paghanda po yung CONA, yung Certificate of Nomination and Acceptance. So, sino nga nakausap nyo? Liberal Party, hindi pa nakausap. Lakas, nakausap nyo na? Ang lakas po sila si SAP, si Congressman Anton Lagdemay po ng Ngasiwa po. Siya ang kumakausap sa lakas. Ikaw sa Liberal Party, Senator? Wala po. Teka muna, alam ko na kinausap mo ang Nationalist Party kasi NPC pala, Nationalist People's Coalition kasi Senator Tito Sen, NPC yun Opo. Ang chairman emeritus po nila si RSA, si Ramon Ang. Ang chairman emeritus ng NPC. Siya ang pumalit kay Boss Danding Kuhangko. Tama po yan, opo. Kaya nyo sa pagpupulong po, yung sumumpa yung 33 governors and congressman, nandun po si RSA. Sa Diamond Hotel ginanap po yun. Sila po mayari na. Ayan na. Di yan ang headquarters ng ngayon, ng Partido Federal. Hindi po. Ang headquarters po nasa Malacanang. Ayan. Teka muna. Sa local, ayan, dito nga sa Metro Manila, ba't nababalita nung natatakbo doon na mayor si Senator Amy na mayor sa Manila? Ano ba talaga ang plano niya? Senador o mayor na Maynila? Nung kami pong nagpulong sa kanyang bahay po, sa San Juan Residence, yung kanilang ancestral home. Sabi po naman ni Madam Senator Miss Amy, Senator po ang tatakbuhin niya. Senador. Opo. Ayan. Ang General Tom Blanchon, ang tatakbuhin? Sa 100 meters. Fun run. Fun run po. Ayan. So, kailan natin malalaman na? Kasi ang filing ng Certificate of Candidacy, General Tom Blanchon, sir, October na. Ayan. So, ang tagubilin ho natin ng Pangulo by September, magkakaroon po ng parang National Assembly po. At doon po, lalahad na kung paano ang tatahakin ng ating hanay. Pero magkakaroon talaga ng order ng utos ng Pangulo para United Force magkakaroon ng coalition, alliance sa ibang political parties. Tama po yun. Kung tagabilin niya ng kanyang tatalumpati sa Diamond Hotel. Hindi natin nabalitaan yan. Ano nga pala? Lakay binanggit. May 1 po yun. May 1. May 1. Nabanggit din lakay ni Miss Leth.
Okay, Apo General Sir. So, masaya ito kung paano kayo magsasama ang pula at saka dilaw at saka berde. Ayan. De colores na yan. Ano to? Rainbow na. Rainbow coalition. Isa lang naman ho ang mga gagawing bandera niya, yung bandera ng Pilipinas. Di ba? Opo. Yun, for the unity of our people, for progress and development and the security of the country. Ano ang possibility na siyempre magkasama nung last election ng Pangulo at Vice President Inday Sara Duterte. Ano ang possible na magkaroon pa rin ng alliance sa grupo ng mga Duterte group, General? Ganun pa rin yun. Dahil naman ang Pangulo naman gusto niya yung unity talaga. Nandiyan pa rin ho yun, yung pag-uusap at para sa kapakanan ng lahat, para sa kaunlaran ng ating bansa. Ayan. Okay. So, abangan natin kung kailan po ilalabas yung final decision ng Partido Federal at kung ano-anong partido ang magkakaroon ng alliance o kaya coalition. Opo. Maasahan niyo po yun, Apo Deo. Yung coalition po sa mga Taipans. Ayan. Kasi yan ang pinaka-importante, di ba? Baka meron din silang pagpupulong. Baka magpulong sa Soler. Ayan, dyan sa dyan sa San Miguel. Ayan. O kaya dito sa Harrison Plaza, Century Park. Century Park. Opo. Alam mo yung mga Lakay pinupuntahan. Okay, SM. Napunta na SM. Natin na susunod. Sige po. Tom Lanjo, sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo, Apo General Thompson Carbin Paltik Lanchon. Ganyan ang politics, Sister L, ha? Parang normal na lakay, no? Parang part na. Sa laki ng ginagawa sa politiko, kailangan may padrino. Oo naman. Kailangan mayroon kang mamanuhan. Di baling mamaga ang noo. Joke. Batiin daw natin si Bong Ariola ng PCSO. Nakikinig sila sa atin. Hello po, good morning. Teka muna, itong 2x2 Soy Tunying. Jerry, pambira kayo. Mukhang masama ang balak ninyo, ha? Ba't yung sinasabi, ha? Bakit? Abay, yung anak ni Senadora Loren Legarda, itong si Leandro Lebiste, bumili ng stakes, shares sa ABS-CBN. Aba, bakit? Itatayo ulit ang ABS-CBN. Magbubukas ba ulit? Itong si Tunying tsaka si Jerry, walang binabanggit, ha? Mutya na masa. Ayan. Si Manang Bigornia. Miss Doris Bigornia. Ha? Kabayan. Ayan. Talented Pylon. Ayan. Kasi itong report na ating business reporter si Nicole Lopez. Abay, ang sabi niya si Leandro Lebiste bumili na stake sa ABS-CBN. Ikalawa ng pinakamalaking shareholder ng media company. Ha? Alamin nga natin yan. Curious naman ako dyan, Miss Nicole. Your business is our business. Miss Nicole Lopez, please come in. Bumili ng stakes sa media conglomerate na ABS-CBN ang founder ng energy firm na Solar Philippines na si Leandro Lebiste. Si Lebiste, anak ni nooy news anchor at ngayon Senate President pro tempore Loren Legarda, ay bumili ng 76.5 million shares na katumbas ng 8.5% ng ABS-CBN. Inanunsyo ito ng Solar Philippines kahapon kung saan binili ni Lebiste ang nasabing shares sa media firm sa paraan ng kanyang mga kumpanyang LL Holdings Incorporated at Countryside Investment Holdings Corporation. Ayon kay Lebiste, bumili siya ng stakes sa ABS-CBN upang makatulong sa media giant at ipinuntong inilabas ang disclosure isang linggo bago ang Mother's Day. Sa isa pang disclosure, sinabi naman ng ABS-CBN na nagmamay-ari na ngayon ang LL Holdings ni Lebiste ng 75.88 million ABS-CBN shares, habang ang Countryside Investments ni Lebiste
ay nag-aari na ngayon ng 619,000 ABS-CBN Holdings Corporation shares. Kaya naman si Leviste na ang ikalawa sa pinakamalaking shareholder ng media company, kasunod ng Lopez Group. Hindi naman na-disclose ang presyo ng deal, pero batay sa market prices kahapon, posibleng nagkakahalaga sa 358 million pesos ang stakes na binili ni Leviste sa ABS-CBN. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 57 pesos and 53 centavos kada US dollar, habang naitala sa $83.67 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Nicole Lopez. Ngayong wala na ang Duterte administration, abay makababalik kaya ang ABS-CBN? Bibigyan ba ulit ng franchise Congressman Edsel Lagman? Ayan, abay 300, tama ba? 358 million ang investment nitong si Leandro Leviste. Wow! Babalikan po natin lang pang mga reports. Naku, bakit naman bumaba ang kita ng Philippine Airlines? Ma'am Cielo Villanueva, ha? Villaluna lang. Villaluna, ayan. At Kapitan Lucio Tan, ayan. Nako, talaga, ha? Anyway, kasi baka lakay. Ano? Ay, hindi eh. Mahal din naman yung pamasahe. Diba? Sa PAL, siyempre, mas mahal kaya sa Cebu Pacific. Ayan, budget airline ng Cebu Pac. Pero batiin muna natin si Noble Dennis Cunanan at saka si ating Ana, ayan. At most worshipful Ariel T. Kayanan, magandang umaga po sa inyo. Ingat po sa biyahe, ha? Ingat sa heat stroke. At most worshipful Ariel, maraming salamat po sa appointment. Thank you and thank you for your trust and confidence sa inyong lingkod, yours truly. Ikaw talaga, Dr. El Aguila, galit ka sa akin, ha? Bakit? Ayan. Bakit galit Abay, sa'yo? sabi ba naman I respectfully nominate Dayo Makalma for senator. Hindi na po hanggang mayor lang tayo, Prop. Ayan. Tsaka alis pa po ba? Hindi naman yan napapalitan eh. Ilang dekada ng mayor ng Star City. Kaya lang minsan parang gusto ko rin ng ibang posisyon. Ano ba gusto mo lakay? Gusto mo maging kongresista? Kasi ang tagal-tagal ko ng mayor hindi pa ako nakatikim ng ng ira. Mayor siya na. Wala bang ira Walang ang Star ira ang City? Star City. Ayan. Okay lang daw yan lakay. Paluwal dito, abonado, ha? Marami namang napapasaya. Ayan. Oo nga pala, inimbitan natin yung mga nainitan sa panahon, ha? Ayan. Dito sa Star City, malamig na malamig po, mga kaibigan, ha? Punta kayo rito. Magsawa kayo, ayan. Magtampis ako dun sa yelo. May kainan na, malamig pa. Pwede kayo mag-ride. Anong tawag dun sa, Saan Snow World? Ayan. Snow World, ayan. yes. So, pwede kayo doon. Ayan, yung mga nainitan dyan, ha? Yung walang pamasaya pupuntang Boracay tsaka Bohol. Ayan. Medyo mahal din lakay kasi lalo na kung ikaw ay nagtitipid. Sinabi mo, ha? Hoy, lakay, ang sabi ng ating RHS6, Sherwin Alfaro, konti na raw yung sumasakay sa PAL dahil sa strict luggage weight issue. Oo nga, pababa ng pababa yung ha? Pero sandali lang si Lola Malo nag-sumesenyas. Commercial daw muna tayo, ha? Sandali, ayan, sandali lang mga Consul Marbacani, ha? Abay, hinulugan taktak para sa Antipolo. Pwede na maligo doon. Talaga? Tatawagan mo si Consul Marbacani Malo. Baka pwede ma-interview ko si Mayor Junjun. Oras, Sister L. It's 9:20. This time check is brought to you by Oras, Sister L. 26 minutes after 9. Ngayon ko lang napansin damit mo. Naka-blazer nga. Naka-mini skirt ka na naman, ha? Kasi malamig lakay, ganun ba? Huwag kang nag-blazer tutuwad-tuwad na dyan. ako.
Hoy, lakay, grabe. Hindi Sandali naman lang. masyadong Sandali naman sa mga reports. Standby, Let Narciso. Abay, ang sabi ni General Tom Lanchon, ha? Abay, may order na pala ang Pangulong Marcos. Abay, alliance o coalition sa iba't ibang political parties. Good morning, Right Honorable Senator Tito Soto, sir. Ayan, magandang umaga po. Ayan, abay kayo pala ang number 1 candidate ng ng coalition ng Partido Federal. Siya pa lang pala ang hindi, feeling ko mayroon. Hindi lang binanggit. Siya nakausap na niya. Siya nakausap ko. Ayan, so pasok na siya. Ayan. Of course, si Manang Aimee. Ayan. Kung hindi, kasi ang sabi daw, senador talagang tatakman. Hindi naman ayan mayor. Ayan. Naku, masaya na si Mayor Hani Lacuna ng Manila niyan. Si Senator Manny Pacquiao kaya. Ayan, kanino siya sasama. Abangan natin lakay. Mukhang masaya. Gumagalaw na yung mga yan. Masaya, Mr. Opet Velasquez. Good morning. Ayan, Mr. Alex Sembrano, sir. Ayan, abay, may golf kayo sa Canlubang Golf and Country Club. Alam yung mga club na kanyan, golf club, Sister L. Ito yung mga golf course ng mga bilyonaryo, milyonaryo. Mga yan Mga RK. Ayan, parang RK. Rich kids. Hindi, matatanda na eh. Rich Ano? adults. RA. Hindi ko na nga sinabi na. Parang sila Mr. Michael is my guy, Manila Golf, ayan, wakwak, mga super nakaka-LLLL. Anong LLL? Super luwag-luwag. Santa Elena. Sandali lang mga let at kung problema po ninyo ang blood sugar, mga kuya, mga misis, mga lolo, mga lola, abay wag masyadong dibdibin yan. Kayang-kaya yan. Pero kung ihi kayo ng ihi, uhawin, pumapayat at laging gutom ba ang pakiramdam, pwede pong yan, maaari pong diabetes na po yan at pwede pong mauwi sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag ito ay napabayaan. Kaya dapat po ay mag-regular exercise, lakad-lakad, pero wag sa gitna ng init naman, proper diet, ayan, lakad-lakad kayo sa SM, ayan, sa Ayala Mall, ayan, Robinsons. Uminom ng resetang gamot na bigyan ng doktor at samahan ng Cogent DB+. Ang Cogent DB Plus, kumusta na Professor Boy Benessa, Ayan, ang sabi po ni ASEC ng Department of Health. Si ASEC Domingo. Ayan, Domingo. Ayan, Albert ba? Albert. Ayan. Ang sabi ni ASEC Domingo, ayan, abay lalo yung mga hair is vanishing. Ayan, Parimbic. Ayan, magsombrero, Ayan. Tsaka malaking tulong ang sombrero. Yan. Sa mga ayaw magpayong. Yes, sa magsombrero tayo, Ayan, kahit na bull cap, pwede na yan. Basta may takip sa bumbunan natin. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na may taglay na siyam na Ayurvedic herbs. Nagbibigyan ng nutritional support para pagbutihin ang blood sugar level, palakasin natin immune system, para magbigay ng proteksyon sa ating vital organs, lakas ng katawan para malabanan ang komplikasyon dulot ng diabetes sa natural na paraan. Sa Cogent DB Plus, malakas ang depensa mo laban sa diabetes. Ang Cogent DB Plus, mabibili po yan sa Mercury Drug, Watsons, at online na rin sa Shopee at Lazada. Alamin nga natin ang report mula sa Malacanang. Good morning, Mayor Junjun Inares ng Antipolo City, Konsehal Mara Bacani, Open ba sa public ang hinulugang taktak? Magkano ba ang bayad sa paliligo dyan, Sana'y mura lang o kaya sana libre na lang. Pero ang opisyal ng pinakamalaking commercial port operator sa India, interesado raw mamuhunan sa Pilipinas. Wala bang 5-6 dyan? Investment means trabaho. Mahal mo, mag-i-invest dito pa 5-6. Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Sister El, bumisita kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si Karan Adani, ang Managing Director ng Adani Ports and Special Economic Zone Limited o APSEZ Limited.
kilala ang kumpanya bilang pinakamalaking commercial port operator sa India. Ayon kay Adani, interesado silang mag-expand sa Pilipinas, lalo na sa mga sektor ng transportasyon, logistics at renewable energy. Welcome naman ito kay Pangulong Marcos, lalo't naghahanap niya ang pamahalaan ng mga oportunidad para mapabilis ang modernisasyon ng mga port. Makatutulong kasi niya ito sa pagpapalakas ng kalakalan na lilikha rin ng maraming trabaho. Napag-alabang ang APSEZ ang nag-ooperate sa halos kalahati ng cargo movement sa India. Lakay? Anong schedule ng Pangulong Marcos ngayong TGIF, Miss Let? Wala siyang schedule sa labas ng Palasyo, Lakay, so malamang ay private meetings ulit sa Malacanang. Ba't nainitan din ng presidente? Ayan. Malamig ba aircon sa Malacanang? Malamig naman, Lakay. Ayan. Okay. So, nga, medyo parang minamalat ang presidente nitong mga speaking engagement din siya sa weather eh. Ba't ba ganun? Oo, last week kasi hanggang nitong umpisa ng linggong ito, Lakay, ay marami siyang out of town na schedule. Siguro kulang siya ng vitamin E tsaka vitamin R. Padala mo nga, Lakay. Ayan, ha? Okay, maraming salamat, Miss Let. Ingat din. Balik sa inyo, Lakay at Sister L. Damdamin Bayan. Ayan, good morning, Kuyang Attorney Amir Vladimir Putin Pelaez Momo. Aba, kausap ni Mr. Opet Velasquez, ha? Ayan, good morning, Kuyang Moy Crisostomo at parang Manding Bahakan. At Popoy Tarok, good morning, Poy, ha? Ayan, saan ba ang celebration ni Congressman GP Pajernos? Oo nga pala, nag-birthday si Congressman Lakay. Oy, si Den Macaranos, may boodle fight daw mamaya sa Saan, Lakay? Fiesta sa barangay Saluisoy, Mekawayan City. Wow, sarap yan, Lakay. Tapos nakakamay ka. Ay, oo. Yung bang parang nag-unang kayo dun sa ulam. Yung parang magkakaubusan. Damdamin. Report muna mula sa Senado. Ang update sa Senado, mga nasa likod ng unauthorized disclosure ng mga classified documents, dapat daw patawan ng mabigat na parusa. Ayon po yan sa isang senador. Sino nagsabi niyan? RH28, Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Feeling at Mayor, ito yung sinasabing PDEA leaks na iniimbestigahan ni Senator Donald Pato de la Rosa. Yung paglalabas ng mga unauthorized na paglalabas ng mga dokumento mula sa isang opisina na naninira sa mga pangalan ng mga opisyal ng gobyerno. Ayon dito kay Senator Ronald Pato de la Rosa, layunin ng kanyang pagdilig na dapat ay mapatawan ng parusa ang sino mang nasa likod ng paglalabas ng mga dokumento na walang pahintulot ang kanilang ahensya. Ito ay yung sinasabi ng pre-operational report natin ni Agent Jonathan Morales na di umano'y sangkot sa illegal na droga si Actress Maricel Soriano at ang pangalan ni dating Pangulong Bongbong Marcos. Ang ayon dito, ngunit para sa Philippine Drug Enforcement Agency ay malaman daw silang record na ganito. Papatuloy ng hearing sa araw ng Martes May 7 ay patatawag si dating Executive Secretary Paquito Ochoa na di umano'y pumigil sa PDEA para magsagawa noon ng operation laban sa noon ay hindi pa kumakandidatong Bongbong Marcos para sa kaunlaran sa Pilipinas. Pakiulit ka, di ko makuha. Ipapatawag si dating Executive Paquito Ochoa. Bakit? Kasi ang sinasabi na po si Morales, sabi daw sa kanya ng Deputy Director for Operation na sa kabilang buhay na si Carlos Catapa, na-pressure daw siya kay ES Ochoa kaya hindi tinuloy yung operation nang nakita ang pangalan ng dating ni PBM noong panahon na yun na mayo. Kaya natatawag siya para i-confirm or i-deny yung kung ano man itong sinasabi ni Agent Morales. Hindi naman credible yan. Yan ba pinapatulan pa? Nasibak na nga yan. Yan yung question ng credibility. Teka muna, paano nga pala napunta ng Senate Committee hearing yan? Sino ang nag-imbita? Kumbaga, wala naman sa radar yan. Hindi naman dapat kasama na yan. Dahil sira na ang credibility. Nag-file ng resolution si Senator Bato, Mayor,
para investigahan yung nangyayaring leakage daw ng mga information ng mga classified documents. Ayun, doon nagsimula at may binabanggit nga na blogger na wala pala dito sa Pilipinas, nasa Amerika. Yun ang nagpapakalat nitong inilabas na leakage. Ang masaklap nga ni Mayor, yung sinasabing vlogger na ito, kakampi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, at pareho sa ng tunay na matatanda nung sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na involved sa illegal drugs ang Pangulo, at diba, minsan sa isang rally nga sa Davao, tinawag niya itong bangag. Parang yun ang paniniwala ng mga supporters naman ng Pangulo na mukhang nagtutugma. At si Senator Bato ay siyang nag-file ng resolution para dito may investigahan. Ganun ba yan? Pero mga ganyang walang credibility, dapat di na pinag-aaksaya ng panahon niya. Sayang nga oras. Hinggan mo magsalita doon, Mayor, daig pa sa mahusay ang magaling Alam mo yung mga scammer na ganyan, katulad nung babaeng yung taga DOH, DOJ, naalala mo yun? Yung binala natin na nagpapanggap na, ayan, humarap pa sa Senado, di ba? Ang lakas ng loob, humarap Alam yung mga ganyan mga scammer, talent nila yan May mga taong ganyan na, may talent silang kung magsalita power mo. to convince. Alam yung mga scammer na mga ganyan magaling Ang dami na bobola. Kasama na dyan si Jonathan Morales. Okay, maraming salamat, Raymond. Ayan, balik sa inyo, Mayor at Elaine. The order is dead or alive. Dong, chill lang. Ayan. Inaasa ka ni Senator Antonio Trillanes, Ayan. O nga pala, Malu, taga natin din ako sabi itong si Senator Antonio Trillanes, Baka makausap natin. Schedule mo itong si Senator Antonio Trillanes at tinatakot ang Pangulong Digong at Vice President Inday Sara Duterte. Abay, sabi ilalabas na rin ng International Criminal Court ang kanilang arrest warrant laban kay dating Pangulong Digong at Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ayan, headline ng Philippine Star ngayon. At ang source ay si Senator Antonio Trillanes. Aba, sino kaya ang source ni Senator Trillanes sa ICC? Pero ang tanong, sabi nga ng Pangulong Marcos, kung meron mang arrest warrant, hindi niya ipapatupad dito sa PNP. Ayan, PNP nagsalita rin. Dahil ala silang jurisdiksyon sa Pilipinas. Daming bayan. Report mula kay Boy Gonzales. Report ni Boy Gonzales, mga judge inatasan ng Supreme Court na mag-inspeksyon sa mga jail facility upang tiyakin naman ang kondisyon ng ating mga PDL sa gitna ng matinding init ng panahon. RH29 na. Boy Gonzales. Ano yun, Lakay? Akala mga PDL na binabata-bata ng warden. Ay. Meron ka bang bago? Sabay gano'n. May bago. Sa Women's Correctional di ba lakay? Abay, nag-text yung ating bubit. Naku. Patay tayo dyan. Welcome si Dennis Cornejo. Lakay, naalala ko yung binubit mo nung yung ginawa ng ng LGBT, yung isang yung tas nakakalabas-labas. Doon sa library. Sa overnight. Overnight. Nagbo-bonfire sila doon. Ano? Bonfire. Anong bonfire? Papainit. Char-char. Di pa inaaksan ni Jel Katapang ng Bucor Ayan, yung jail guard Jel Katapang malakas doon to sa chief doon sa Women's Correctional Ayan ka, di mo nga nabibiktima mga ganon. Ayan. Pero alam mo, kapit sa patali yung mga PDL Yun yung masakit lakay, nakatotohanan. Dahil kung hindi sila umayon doon sa kagustuhan ng mga opisyal dyan, pahihirapan ka, iipitin ka. Ayan. Anyway, sana may mangyari dyan. At sana hindi mo magsak si Denise. Ayan. Doon kay kasi kagabi pa nailipat na siya doon sa correctional for women. Diyan sa Mandaluyong. Daming. Punta na natin lakay yung report ni Boy Gonzales. Boy! Initasan ng Office of the Court Administrator lakay ang lahat ng hukom na bisitahin ang mga jail facility na sakop ng kanilang jurisdiction na bago matapos ang buwan ng Mayo. Ito'y ayon sa panibagong circular ni Court Administrator Raul Villanueva, inaatasan ng mga judge mula sa lahat ng first at second level court na bisitahin ng nasasakupang facility
bago matapos sa Mayo para malaman ng kondisyon ng mga person deprived of liberty o PDL dahil sa halos araw-araw na mataas na heat index. Bukod pa ito sa mandato ng mga hukom na regular na quarterly visit sa mga facility. Ayon kay Court Administrator Justice Raul Villanueva, ang posibleng negatibong epekto na matinding init sa mga PDL dahil sa siksikan ng sitwasyon sa mga pasilidad, kaya dapat na malaman ang kanilang kondisyon upang agad na magawa ng solusyon. Pinagsisubiti rin ng Court Jail Station and Inspection na report ang mga hukom sa kanilang executive judges 5 araw matapos bumisita sa jail facility. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Bakit, boy? May mga na-heat stroke na rin bang mga PDL? May mga tinatama naman ng pigsa? Ay, yung karaniwang sakit na ganyan laki, mga pigsa, pero may mga siyempre laki sa siksikan. Halimbawa, dito sa Manila City Jail, ang capacity ng pagkakaalam ko dyan, wala pang 2,000, pero nasa 4,000 yung overcrowded na sila. Yung lagpas na sa ratio na dapat. Oo, kaya sobrang marami ang PDL, kaya siksikan ang mga jail. Lalo ngayon na naglabas ng iso ang Court Administration. Siguro mag-request sila sa Bureau of Fire. Ayan. Kay magdala ng mga fire trucks doon. Mas maliligo na. Paliguan yung mga paliguan yung mga PDL natin diyan. Kaya paikutin natin diyan yung libreng shower ni Mayor West, West Gatchal yan. Oo. Okay. Yan na Lakay mula sa lungsod ng Maynila. Balik sa iyo Lakay Deyata, Sister El. Maraming salamat Boy G. Boy Gonzales, at narito na ang ninong ng bayan. Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming down your chimney or your nipa. Hindi pala stickering promo pala. Andiyan na si Sherwin Alfaro. Sherwin, ba't wala kang ha? Pati sticker lang yan. Ayan. Mamimigay pa rin naman tayo ng pera dyan, Lakay. Ganun ba? Oo, may pera rin yan. Okay, sa Tondo, Manila. Sherwin, please come in. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roving team. Sherwin, ano pa imigay mo dyan bukod sa sticker? Nako, Lakay, dito sa May Tondo Medical Center, talaga namang dumog yung mga dumating. May dumating na truck, may dumating na eto. Pati truck. Sabi mo kanina wala, ayan, dinumog ka tuloy. Pati ambulansya. May ambulansya? Pati ambulansya naka-DZRH. Tignan mo yan, Ay, may echo to. Aba naman, lakas na monitor Baka mabiging pasyente, kuya. Dahil may enforcer pa ng nabotas. Dito sa May Tondo. Yan, sige, pagbigyan mo lahat. Dito sa may harap ng Tondo Medical Center. Kuya, pangalan mo? Rodel Jocari. Si Kuya? Rodel. Rodel, layo ka ng konti dyan. Dito ka, umi-echo tayo dyan. Nag-feedback kayo. Si Rodel, palagi ka nakatune in sa DZRH? Opo. Saan pa kayo galing yan? Silang Cavite. Galing pa lang Silang Cavite. Talagang pakinggan mo, na-destroy siya Tondo General Medical Center o talagang may hinatid kayo? Napagkaw rin po, tapos may natitid po. Sakto lang kayo na naghatid dito sa may Tondo Medical Center. Nakatune in din. Nag-approach na atin na siya nakikinig sa programa na, ano programa yan? Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Akala ko break time sa Damdaming Bayan. Ayun, kilala ka Lakay. Meron kang 1,000 pesos. Ayun. 1,000 para sa'yo. At syempre meron ka ring grocery mula naman sa DZRH. Ito, tanggapin mo yung grocery. Ayan napakabigat yan. Ayan, DZRH grocery. Dahil gwapo ko na, lalo kang gwapo sa DZRH t-shirt. At syempre meron kang vitamin E. Ayan. Kuya, rekomendado naman ang barkada natin sa Tondo. Dahil Sherwin, dahil malakas si Kuya, huwag nang 2 kutsarita, baka pwede ilagay sa dextrose sa ambulansya dyan. Pag-dextrose yan. Siyempre, dextrose mo na vitamin E. Meron ka rin vitamin R at C. Salamat po sa
Deo Macalma. Ayan, wala naman kuya. Deo Lakay. Ayan. Pero ito Lakay, meron ding nagpa-sticker na service po ng barangay. Di po, service po ng City Government of Navotas po. Ayan, naghatid dito ng pasyente rin. Opo. Naku, Lakay, naghatid ng pasyente pero nanonood. Pero nanonood sa cellphone niya. Si tatay, pangalan nyo? Alvin Garcia po. Tatay Alvin, sino paborito mong announcer sa umaga? Siyempre, si Deo Macalma. Aba! Ayun! Anong programa ang paborito mo tuwing umaga? Damdamin. Damdaming bayan. Damdamin lang, walang bayan. Damdaming 2x2. Sige, wala naman kuya. Meron na pang vitamin E. Yun. Lalo na to. Vitamin E Lakay. Kuya, ha, sa katawan mong yan, isang kutsarita lang, ha? Thank you, Deo. Ayan. Hindi lang yan dahil tatawid naman tayo dahil truck naman tong susunod nating winner. Dahan-dahan lang. Pati truck, ha? Ayan, libangan din ang pakinig sa DCRH. Oo, Lakay. Muntakin mo nagpadikit ng DCRH sticker dahil naka-tune in din. Kuya, pangalan nyo? Romel Lieva. Si Romel, kala ko si Mr. T. Lakay, di ba si Mr. T? Oo nga, no? May bigote pa. Naka-tune in kayo sa DCRH. Ilan kayo dyan? 3. O meron kayong 3 vitamin E. Ayun! para walang inggitan, Lakay. Ayun. Hindi naman mag-iinuman mamaya. Tama-tama, Biyernes ngayon, pagkatapos ng trabaho. After ng trabaho, bago po yan iinumin, ha? Oo, pahingang araw. Pahinga dahil Biyernes. Meron din kayong pulutan package. Ayun! Aba naman, napaka-generous talaga. Si Ninong Sherwin talaga. Baka naman sasama, Mr. T. Maraming salamat kay Deo Macalma. Ayun. Wala po naman, kuya. Ingat. Kapabayan kong si Sister L. Aba, Diyos maray na aga. Uragon pala ito. Ay, talaga, tagas. Parehas pala tayo. Same town. Sain ka sain ka po sa Bicol. Sa Cobillar, sa tabi ni Mayor, Arcangel. Oh, talaga, Manoy. Ay, hindi ko aram. Ingat, tabi, ingat. Salamat. Ompo. Sa mga Lakay at Sister L, yung mga nagpadikit ng sticker dito sa harap ng Tondo Medical Center. Kaya naman, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, salamat, kumulimlim. Kumulimlim ba? Napaganon si Sherwin Ibagsak mo, Lord, ang ulan. Bakit kasi dito sa may Tondo, dito sa Ahiler ng Tondo Medical Center, dito yung pili ng mga daing saka mga tuyo. Yung mga pagsakan dito ng daing at tuyo. Kala ko magiging paninda na rin ako dito sa Tondo. Dahil sa sobrang madadaing ka na rin. Pero sige. Kung mukhang nagbabanta ang ulan, sana nga bumagsak na. Huwag siya magbanta. Patuhanin niyang umulan ngayon. Pagkinawaan naman yung mga kababayan natin dito sa Tondo, Maynila. Aris number 6, Sherwin Batao Faro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Eto na ang ulan. Drops are falling on my head. Ay, ulan, nasaan ka? Rain dance ka muna daw, Lakay, sa labas. Rain dance ba? Ayan, ingat, Consel Bricks, Claudel Peña. Good morning, Kuyang. Kuyang Robin Go at Consel Marbacani at Kuyang Aman Tosino, ha? Ayan, i-congratulate po natin yung kanyang ating pamangkin. Yung kanyang anak pala, Lakay. Nag-message pala siya kanina. Ayan, pumasa sa board ng Electrical Engineering, si Engineer Lawrence Linatok Lintan. Congratulations, Engineer Lawrence. Pero Lakay, si Sir Aman Tosino nag-message. Yung anak niya pala, si Mark Anthony at itong si Diana Malto, ay binigla daw yung daddy niya ay magsi-civil wedding. Aba, congratulations po. Yung pumasa bagong pasa, ikakasal na rin. Iba, Lakay. Iba. Yung isa pa to. Ayan. Best wishes and congratulations. At happy birthday din kay yung pamangkin natin si Julia. Hi Julia, happy birthday Julia Beatriz Brillantes. Aba, anak ni Kuyang General James Brillantes. Ayan, happy birthday. At turnover ceremonies pala ngayon ng at congratulations kay Major General Leo Paco Francisco, ang newly appointed director ng CIDG. Aba! Congratulations, Kuya, ang dating chief ng Manila Police District.
Director pala siya ng CIDG ngayon. From mga batang San Miguel, General Charles Calima, General James Brillantes, Colonel Ariel Kerubin, Senator, at General Alex Capinia. Oras, Sister L. It's 9:52. Ang balitang ito ay hatid. Nahugot yung station ID na yan, 1939 pa yata. Garalgal na. Pero iba pa rin talaga ang para kung binabalik sa panahong ako'y huhugin. Oy, teka muna. Happy birthday muna kay Nelson Rivera, ba? Binabati ni paring Kaloy Pascual Jr. Aba, marami pala may birthday dito sa atin. Eric Lucero ng DCRH Drama. Happy birthday, Eric. Happy birthday, Sir Eric. Ala, saan ang barek? Oy, si paring Nonoy Balyon. Aba, birthday para ng paring Nonoy Balyon ng PCO. Ayan. Hindi sa Malacanang, MBC po yan. Jerome Lorenzo, happy birthday, Jerome. Aba, si Jerome. Happy birthday kay Jerome. Inaanak ko to, Inaanak mo yan laki Nieko Season, happy birthday. At Beatrice Grace Serdon Silio, happy birthday. At kay, yung pamangkin natin, si Consal Briggs Claudel Peña, ayan, happy birthday, iho. Aba, 24 years old ka na pala ngayon, binata ka na pala. At nako, kaya pala bumaba ang kita ng Philippine Airlines. 25% sa first quarter ng ngayong 2024, Sister L. Dahil daw sa post-pandemic surge noong 2023. Epekto pa rin ng pandemic. Oo. Bumaba ng $81 million ang comprehensive income. Di naman nalugi, bumaba lang ang income. Ang comprehensive income lang pala, habang bumagsak ang operating income ng $118.4 million. Wow! Abay, at aminado ang PAL President and COO na si Stanley So. Ayan, na may problema sila pero tutugunan daw nila ito, ha? Mga pagsubok lang daw. Pagsubok ito kay Kapitan kay Junior pala, Luciutan III. Siya na yung nagmamahala ngayon lakay. Yung apo ni Kapitan Luciutan. Alamin nga natin na Sister L, teka muna, good luck sa mga candidates sa darating na eleksyon sa Sunday. Sa National Press Club, May 5. NPC, Abay, good luck kay parang Aya Yupanco. Ayan, Fourth Director. Sabi ng kanyang girlfriend, ex-girlfriend, vote Aya Yupanco for Director. At sabi naman ni Mr. Michael is my guy. Vote Attorney Ferdy Topacio for... Sinabi ba talaga ni Sir Michael Gayan? Sumesa niya si Malo na ng iba. Ayan. 1 to 3 p.m. ang eleksyon nilalakay. Oy, Kuyang John, Barney Hosana, ha? Kuyang Freddy Martinez, sa mga listeners natin sa Isabela, ha? Hermana Rosie Sarangaya, ayan, sabi ni Engineer Jana Cadornis, DCRH sa Santiago is back on air. Ayan. Maraming salamat sa ating DCRH sa engineering at naibalik na ang ating power. Ayan, dyan sa Isabela. Good morning, Colonel Joseph Dator. At sabi ni Consel Marbacani, doon tayo maligo, Sister Elsa, hinulugang taktak sa Pwede Antipolo. ba daw? Nag-message ba sa'yo? Open sa public at libre. Yan ang gusto natin. Tara na. Tara na sa Antipolo. Biglang kumanta. Kulayan na ang drawing, sabi nga ng mga millennial. Abay, matagal na kami din niligo yan sa hinulugang taktak, parang Biklima, ha? Ayan, di na nag-imbita si inyong banikid. Ayan, pwede maligo Esguera. ba yung hindi marunong lumago? Dadala na lang ako sa Albabila. Alamin natin ang latest mula kay Yuel Reyes. Alamin naman natin ang mga latest na pangyayari sa Metro Manila ngayon mula kay Yuel Reyes. Yuel. Good morning, Lakay. Sister L, kasunod ng pinaigting na anti-colorum drive sa Metro Manila, aabot na sa 15.3 milyong pisong multa ang nakokolekta ng pamahalaan nitong Abril. Ayon sa DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, karamihan sa mga aksidente sa kalsada ay mga kinasasangkutan ng colorum o out-of-line vehicles
na walang kaukulang permit at insurance. Kaya nararapat lamang na pinaigting ang pagtugis sa mga ito. Samantala, sa Taguig City, nakaranas ng water shortage ang ilang barangay na kinabibilangan ng Pinagsama at Post Proper Southside. Dahil dito, nagtalaga na ng water at fire trucks ang CDRRMO at Bureau of Fire Protection para magrasyon ng tubig sa mga apektadong residente. Samantala, pansamantala namang isasara ang ilang bahagi ng kalsada mula Bangkal Elementary at High School patungong San Ildefonso Church dahil sa isasagawang parada sa Flores de Mayo bukas alas 5 ng hapon. Inabisuhan ang mga apektadong motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Yuval Reyes, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Yuel Reyes. At good morning ko yung Moy Crisostomo, yung mga brethren, yung mga mahilig sa golf. Ayan ang grupo ni na Kuyang Moy Crisostomo ay nag-imita ng golf tournament Bulacan. Lalo sa in celebration sa Demolays 40th founding anniversary. Fundraising activity para sa Bulacan, fundraising activity ng Bulacan Court of Chevaliers and Demolay Alumni Association of the Philippines sa June 26 sa Royal Northwoods Golf Course, Coral na Bato, San Rafael, Bulacan. Ayan, good luck mga brethren, mga Demolays. At yan ang kabuuan natin palatuntunan ng Damdamin Bayan. Ingat-ingat! Bawal ma-heat stroke, mga kuya, mga ateng, mga lolo, mga lola, ha? Tubig, tsaka mag-sombrero, ha? Ayan. Magbuko. Gusto kong buko juice lang. Ay, buko gusto ko yung sariwang buko, tapos iinom ka dun sa buko. Ay, yung malamig uwi na lang malamig muna pa. ako sa amin. Marami akong buko dun eh. Doon tayo sa Antipolo kina Consial Marbacani, Ayun. ha? Doon tayo sa Hinulugan Taktak. Libre pa lang paligo dyan, parang big, ha? O inyong Esguerra, ha? Ayan, mga kaibigan natin sa Antipolo, ha? Tara na sa Antipolo sa Hinulugang Taktak. May tubig na pala. Ayan. At libre ang paliligo. Buti pa sa Antipolo, ha? Libre ang paliligo dito sa Dolomite Beach. Bawal pa rin. May entrance fee ba yan? Wala. Wala naman. Pero bawal pa sila kayo pa Bawal, maligo. oo. Baka magkaroon ka ng kati-kati. Paano yan, Benny Antiporda? Ayan, di na nagamit yung Dolomite Beach na project nyo, pare ko, ha? Tumatakbong Vice President sa National Press Club si Benny Antiporda. Sure win na yan, lakay. Wala yatang kalaman. At yan ang kabalan tayong palatuntunan ng Damdamin Bayan. Happy weekend. Thank God it's Friday, TGIF. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit, stay safe everyone. Alagaan po ang sarili at ang inyong pong kalusugan. Hi Mama! Mama Yoli! Orasyon.